So, hi guys, good day. This is Christian Jason Pablo, and I am presenting my final project for heat transfer. Now, itong image na to is I generate using our attendance number, and I am number 43. That's why I have the kabilang I have 3 meters total X, and then 3 represent the percentage, which is 30% ng aking X yung magiging Y. So yan, bale total nito is 3 meters. Now i-export lang natin to papuntang sa ating workbench dito. So na-export ko na, then pipindutin natin tong model hanggang sa maging okay na siya, or maging lightning sign. So ito, sige natin ito, and then ito, hintayin natin na mag lightning sign. So ayan, nag lightning sign na siya. Ibig sabihin okay na siya, ready na siya. So bubukas ng panibagong app niya, which is redirect. Magkukusa mag-open yan sa, so ito na ating application na bago, under din to sa ANSYS din. So hahanapin din natin dito ay ang solution para sa temperature and sa total heat flux ng, and first is ayusin muna natin itong mga dapat ayusin, like geometric input. Okay na to, di na to kailangan baguhin. And itong next is the materials. Okay na to. Itong materials pala kailangan naka-structure. Okay, pinunutin natin to, under na to sa materials. Yan na. So next is yung itong system, itong connections. Okay na to. Itong mesh, itong na mesh naman, pipili lang tayo ng ating dapat ma-mesh natin to, dapat naka-find mesh. So wait lang natin to, nag-load. So ito, ayan, pinundutin natin tong sizing, punta sa sizing, tsaka itong course, dapat naka-find, yan, and then okay na. So okay na to. Then since ang hanapin natin ang temperature at total heat flux, maglalagay tayo dito ng right click tayo, and right click, wait lang natin mag-load. Then yan, insert and temperature, pinutin natin to. Maglalagay tayo ng temperature muna para sa isang side, and itong side na to, lalagyan natin to ng temperature. Yan, green na, indication na pick na natin yan. So mag-apply tayo ng temperature, lagyan natin ng given ni sir na temperature na 25 degrees Celsius. Yan. Dito naman sa kabila, another temperature, or temperature number 2, same as before, right click, insert, para makapaglagay tayo ng temperature. Okay, thermal, insert temperature, and then dito naman ilalagay natin na temperature is 500 degrees Celsius.
ito siyang sa given ni sir. So itong matagal mag-load. So yan, temperature to natin dito. Lagyan natin ng 500 degree. Yan, meron na tayong temperature 1 which is dito, and temperature 2 dito sa kabilang side dito. Okay, so yan, temperature 1 sa kabila, itong dito. Itong temperature 2 naman ay sa kabilang side. Temperature. So wait lang tayo ng konti. So anong sunod? Since nakalagay na tayo ng temperature para sa both sides, hanapin natin yung solution, yung ating temperature and total heat flux. By the way, ayusin muna natin yung mesh kasi hindi pa siya naka-check, and dapat naka-check yan. So balik tayo sa mesh, right click then right click mesh, and then update lang natin. So yan, update lang natin, mag mesh yan. Okay, ayan yung read. Okay, so kapag nag temperature tayo, dapat meron tayong radiant, may thermal radiant. So ito, from cold to hot. Since dito yung 500, dito yung 25, so proceed tayo sa solution. Again, right click sa solution para hanapin yung temperature and total heat flux. Since yun yung pinapahanap sa atin, insert, then pinitin yung thermal, then temperature, and then isama na natin yung ating total heat flux. Same procedure sa temperature, right click solution, insert, then thermal, total heat flux. Piliin natin yung total heat flux. Since hindi pa siya naka-check, i-update natin or i-solve natin para mas mabilis, no? Okay, hintayin natin mo konti. Tulungan natin mag-solve. Right click again, then pinutin natin yung solve para mas mabilis. So natin mag-check. Pag nag-check na tong lightning sign, ibig sabihin goods na to. Or pwede naman, ito yung tingnan natin, pag napuno na to, ibig sabihin ready na. Yan, nag-check na siya. Ibig sabihin ready na yung solution para sa temperature and total heat flux. So tingnan muna natin yung temperature. So ayan, di siya nag-error. Ibig sabihin goods nun. Ito yung malamig na side, at dito naman yung maitim na side, which is 500. Kapag naman pinag-print review natin to, makuha natin yung printed report, no? Okay, sa temperature. Then ito na, generate na to ng another part for review or report. Wait lang natin, nag-load na siya na. Ito yung ating temperature report. Ito na,
isend na lang niya save ko na lang sa PDF and isend ko sa Docs, sa Google Docs. And thermal temperature unit and degree Celsius tayo, minus, and yan. Okay na. Ito yung pinaka malamig at dito yung pinaka mainit. Yan. Ito yung sinasabing radiant, yung iba't ibang kulay, naka-indicate yan dyan kung ilang temperature. So yan, which total heat flux. Ito yung heat flux. Nakita nyo to, dito yung hati, and so i-print din natin to, same sa temperature. Ito yung mga binigay na result. Then of course isama natin yung report review, since ito yung hinahanap sa project. So yan, wait lang ng konti. Report review, then okay, and then mag-load na yan, i-generate yan lahat dito, ubusin yan. Yan, analyze yan lahat. Yan, okay na. Ito yung ating model and materials. Dito na yung alternates, dito na yung report mo. So next na gagawin natin, ipiprint ko na lang to, then isend ko sa Google Docs, then okay na. So yun, tapos na tayo, and Merry Christmas and Happy New Year to all. Bye bye.